1 and 2. Sinabi dito, sinugo ng Diyos si Moises. Itinanong ni Moises, ano ang gagawin ko kung hindi makikinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniniwala nagpakita kayo sa akin? Sagot ng Diyos, ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sabi ni Moises. Mga kapatid, gusto ko lang iparating sa bawat isa sa atin na bilang tao, marami tayong tanong. What if kung ayaw nila? What if kung hindi nila tanggap? Yung mga bagay na hindi natin kontrolado, dahil ang ibang tao ang magdidesisyon kung tatanggapin ba tayo o hindi, maniniwala ba sila o hindi. Pero ano ang tanong ng Diyos? Kasi kung ang sasagot na ang itatanong natin, Lord, what if kung hindi sila maniniwala? Ibig napakalawak ng katanungan na yon. Pero anong sagot ng Diyos kay Moises? Ano iyang hawak mo? Ang Diyos ay nagtatanong o tinitingnan kung anong meron tayo, kung hindi yung wala tayo. Yung mga bagay na kontrolado natin, na hawak natin, sabi ni Moises, tungkod po. Sabi ng Diyos, sige, ihagis mo sa lupa. At ang nangyari sa tungkod ay nagiging ahas. Kung sino nakakabasa nun. Mga kapatid, alam po natin na sa ating buhay, marami tayong katanungan. What if, Lord, ayaw nilang maniwala sa akin? What if, Lord, kung ganito, ganyan ang sasabihin nila sa akin? Pero sabi ng Diyos, hindi kita isusugo kung alam kong wala yan sa'yo. So, alam ko na tayo bilang mga anak ng Diyos ay merong kanya-kanyang hawak. Amen. Hindi natin alam kung ano yung hawak mong kakayahan na kaya mong ibalik sa Diyos na ipakita na, Lord, this is who you are in my life. Amen. Kaya wala tayong rason na hindi siya pasalamatan, wala tayong rason na hindi siya pupurihin sa buhay natin dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Kaya niyang baguhin ang lahat. He can change anytime He wanted to sa buhay natin. Kung meron hindi magandang nangyayari, pwede niyang baguhin ng Diyos. Diba? So, salamat sa Diyos dahil nandito tayo ngayong umaga. Inanyayahan ko po ang ating worship team sa pag-akyat dito sa stage at aawit tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito lang po yung masasabi ko, walang rason na hindi natin sambahin ng Diyos ngayong umaga. We are very thankful enough na nandito tayo, sama-sama nating purihin ang Diyos, sama-sama nating awitan ng Diyos ngayong umaga. Nanyayahan ko po ang lahat na tayo ay tumayo at awitin po natin ang ating pambungad na awit sa ating Panginoon at susundan po ito ng pambungad na panalangin ni Sister Molly. Hallelujah. Ngayong kapatid, ngayong umaga, bago tayo dadako sa presensya at trono ng Diyos, pasirasat natin ang ating mga puso. Alam po natin na walang perfect sa buhay. Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. But God will tell us, come back to me. And Lord, all we could say is, here we are, Lord. Here we are to worship your name. Hallelujah, Jesus. Praise God. Yes, Lord, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga, Ama. Sinasabi ko ang bawat puso, Lord, bago po kami nadako sa iyong banal na tulad, Lord. Nandito kami, Lord, nakakasalamat kami sa iyo, Ama. Dahil iniwala kami, Lord, na hindi ka namin masasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang katan yung banal na Espiritu Santo, Lord, ay kasama namin ang pupurihin ka.
Lumalapit ang sugat. Let the Holy Spirit fill us, Lord. Biyaya at awan, kapatawaran sa'yo. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Yes, hallelujah, Jesus. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may ng langit at lupa. O God, patuloy ka namin pinupuro, Diyos. At patuloy ka namin papasalamatan, O God, Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa panibagong buhay, panibagong pag-asa, O God, na patuloy mong pinagkalubugan sa bawat sa amin, O Diyos. Lord, sana po ay patuloy mo kaming bigyan ng panibagong pag-asa, O God, sa kabila, Ama, ng mga nangyayari sa bansang Pilipinas, O Diyos. Lord, patuloy mo kaming patatagin, O God. Patuloy mo kaming i-comfort, O God. Dahil, Ama, ikaw lang po ang aming tanging pag-asa, O God, na makabawi kami, O Diyos. Lord, maraming salamat po, God. Lord, sa umaga ito, O Diyos, bago po kami magpatuloy sa aming gawain, O God. Lord, puspusun mo po ng iyong banal sa atong Espiritu, O God, ang apat na sulok ng sambahang ito, O Diyos. Lord, puspusin mo po ang bawat isa sa amin, O God. Pakabanalin mo po kami, O Diyos. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, O God. Sadya man ito ang mga hindi. Lord, pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin, O God, para maging karapat-dapat kami na mga nakamarap sa iyong umaga, O Diyos. Lord, maraming salamat, O God. Ama, ang aming pong mga kapatiran, O Diyos, sila po ay nagbabarang, O God, na pumunta, O Diyos. Lord, akayin mo po sila, O God, papunta dito, O Diyos. Para makasama namin sila, O Diyos. Makasama namin sila, O God, na papurihan ka, pasalamatan ka, O God, at itataas ka namin, O Diyos. Lord, sa umaga nito, O God, i-bless mo po, Ama, ang magdadala ng mensahe, O Diyos. Bigyan mo po siya ng buong tapang, O God. Karunungan, kaalaman naman na nagmumula lamang sa iyo, Diyos. At Lord, sana, Ama, ay i-open mo po ang aming mga puso at isipan, O God, para ang lahat ng aming maririnig ay mag-absorb ito, Ama, sa puso at isipan ng bawat isa, O God, at hindi ito masasayang, Ama. Pagkus ito po ay aming magagamit, Ama, sa aming mga buhay, Diyos. Lord, maraming salamat po, O God, ang lahat, Ama, na gagamitin mo sa umaga dito, O Diyos. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin, O God, na ikaw ang siyang patuloy na magkikita sa aming mga buhay, O God, kung hindi ang aming mga pagkakasala, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. God is good. In all the time. Huwag tayo magpita. Tatanungin ko kayo, tunay bang pinagpala tayo ngayong araw na ito? Alam niyo kung bakit? Kasi sa nangyari kahapon na trahedya na nangyari dito, kahit na binaha tayo, yung patuloy pa rin tayong binibless ng Panginoon na makakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Amen? God is good? All the time. And all the time? God is good. Dito may tayong puri. Sama-sama,
panibagong kalahasang Panginoon. Kahit na mayroon mga dahil ito sa aming buhay, lagi na pong nariyan upang gabayan kami sa araw-araw. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo sa buhay namin, Panginoon. At Panginoon, kung meron na kayo nakikita karamihan sa aming mga puso, kasalanan na nagagawa, Panginoon, patawarin niyo po kami at pakilinisan niyo po ang aming mga puso. At dahil kayo ang muna sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat po sa panibagong araw, kalakasan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Para po sa mga nahuling dumating, good morning po at welcome po sa gawain ng Panginoon. Welcome ko po sila Sir Jevelyn. Welcome po at si Mami Vega. Matagal po natin silang hindi nakasama. Siguro ilang buwan? 8 months. Praise God. At salamat sa Panginoon kasi unti-unti na tayo nakakabalik sa normal. Bagamat dapat hindi pa maalis yung natin, yung pagsuot ng face mask, tapos ng face shield, laging mag-alcohol, para po ligtas tayong lahat. Amen? Sabi sa kanta, sa kabila ng kadiliman, may liwanag. Amen? Natatandaan niyo po ba yung nangyari nung Webes ba yun? Nangyari no? Miyerkules. Nag-start ng Miyerkules ng gabi. Talagang grabe po yung lakas ng hangin. Tapos nung mga bandang madaling araw na, malakas na yung ulan. Sa totoo lang, mataas na po itong tambak na ito pero hinabot po dito ang baha. At yan po sa kalsada, halos bewang na yung taas ng tubig. Praise God. Salamat sa Panginoon, nandito pa rin tayo. Dahil alam natin na may pag-asa pagdating sa ating Panginoon. Amen. Alam ko na lahat walang tulog, nung gabi na yon. Lahat halos ng tao ng tulog. Dahil sa lakas ng hangin na dulog ni Ulysses. Praise God. At sa ngayon po, hindi lamang po dito sa Metro Manila, Marikina, Montalban, sa Cagayan po, sa Cagayan Valley ay halos lumumpo talaga yung bahay nila. Sa totoo lang po, taga Cagayan po ako. Doon po ako sinilang at marami mga kababayan natin doon na talagang nakaranas ng marami po namatay, nalunod. Dahil sa taas po talaga ng siguro hindi po akalain na ganun kalaki ng tubig. Pero patuloy po natin isama sila sa prayer natin na i-comfort sila ng Panginoon, yung mga kababayan natin doon. Hanggang ngayon, mataas pa rin po yung tubig ngayon. Pero makikita mo sa TV, nakangiti pa sila, yung mga lumalakad doon sa baha. Praise God. Ganun po ang mga Pilipino kahit mahirap yung kalagayan, sa totoo lang ngayon, wala silang makain, wala silang maisahin talaga dahil talagang wash out talaga, yung kanilang mga gamit, lahat. Talagang siguro lahat wala na hindi na magagamit. Pero salamat sa Panginoon, tayong nandito ngayon, ang magagawa natin ay ipanalangin sila na malagpasan nila itong pagsubok na ito sa buhay ng bawat isa. Katatapos lang ng, yung pandemic, kung tutusin, halos makakaano na tayo, makakausap na tayo. Pero, nandito na naman itong, itong bagyo na ito. Maraming bagyo ang dumaan sa Bicol, maraming kababayan natin doon na halos hindi pa nga nakakabangon. Pero, nandito na naman. Salamat sa Panginoon kasi nandiyan siya na nagbibigay sa akin ng pag-asa, ng lakas,
ng lakas para malagpasan natin ang pagsubok nito sa buhay natin. At nandito tayo ngayon, patuloy na umaasa at magtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga, salita mo at natawa. Malaki ang magagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin dahil ito ay tapat at totoo. Panghawakan natin yung salita ng Diyos. Amen? Sa bawat maririnig natin, sa bawat mensahe na maririnig natin, lalo na ngayong umaga, panghawakan natin ito. Amen? At magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sige po, tayo ay dadako sa matutoo natin, pasasalamat kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Sino po yung gusto magpasalamat at magpatotoo sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Sino po? Huwag na po kayo maiyak, ilan lang naman po tayo, oh. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay natin. Praise God! Hindi ko mapigilan yung sarili kong magpasalamat sa ating buhay na Diyos eh. God is good! And all the time! God is good po talaga sa buhay natin, no? Ako talaga ay hindi ko pinagmamayabang yung sarili ko kasi wala akong pwedeng ipagmayabang. Kundi, alam niyo po, pag binabasa mo yung Biblia, there is 8,000 promises of God. So grabe no, 8,000. Ilan lang po yung alam natin na pangako ng Diyos doon? Baka siguro, bibilang lang natin sa finger natin, no? If you read the Bible, there is 8,000 promises of God, but isang bagay na hindi niya pinangako, ang bukas. Mga kapatid, hindi nangangako ang Diyos na there is a certainty in life for tomorrow. But one thing He holds for tomorrow. Siya ang may hawak nun. Kaya sa akin, para sa akin, no, ang dami kong bagay na pinapasalamatan sa ating buhay ng Diyos dahil ginising niya ako ngayong umaga. Katulad din natin. Katulad din nyo. Amen? That is a great blessing na binigay ng Diyos sa atin dahil kasama ko kayo sa pagsisimba at ako po'y natutuwa dahil nakita ko na yung dalawang inaasahan namin na sabi niya, kung hindi this week, the next week. Sabi ko kako, ang malakas ang tutok ko this week, makikita ko sila. So salamat sa Diyos dahil nandito sila ngayon. At isang bagay pa na pinapasalamatan ko dahil si Papa ko nag-celebrate ng 60th birthday. Salamat sa Diyos dahil nga si Lord nag-provide ng pangangailangan namin. Konting sorpresa namin sa Kanya kasi nga nung umaga ay before ng birthday niya, nagkasakit daw siya. Sabi namin, parang kakatayan natin si Papa ng baboy nito para mawala yung sakit So nagplano kami na sabi namin, sige sa gabi na lang yung handa, ganito, ganyan. So salamat din sa blessing ni Lord na binigay sa amin, sa mga anak ko na nasa province. Sobrang thankful ako dahil kung ano man yung dati, hindi na katulad doon. Hindi na katulad ngayon na iba na yung attachment namin ng mga anak ko dahil nga matagal din akong nawalay sa kanila. So sobrang yun ang pinapasalamatan ko sa Diyos, sa mga kapatid ko, sa mga magulang ko, na okay sila doon sa Mindanao, na minsan kahit may pangangailangan, pero ang Diyos nag-provide ng pangangailangan namin sa araw-araw. And then, sobrang salamat dahil nga nung kahapon, nagpa-check up ako, sabi ng doktor sa akin, ang baba ng hemoglobin mo. Kasi sa totoo lang, hindi pa ako umiinom ng vitamins. Medyo matigas yung ulo ko. Kaya sabi ko, kaya naman siguro pagkakain lang ng ganito. Pero ibaga na ni Lord sa akin, matigas ulo mo So ngayon, binili ko na yung vitamins ko, hindi ko pa rin naiinom. Pero nagtitiwala ako na si Lord, sa buhay ko, kasama ng baby ko sa chat. At sana po, si Lord ang patuloy na magabay kasi sa totoo lang, ang blessing ng Lord sa buhay ko, I cannot count on it. So wala akong karapatan na magreklamo. Katulad ng mababasa natin sa Facebook, ang dami, walang tubig, walang kuryente, ganito nagagalit na. Sa isip-isip ko, Lord, sila nga walang bahay, hindi nagreklamo. Sila nga wala nang mauuwian, hindi nagreklamo. Tayo tubig lang, nagagalit na tayo sa gobyerno, di ba? So, alam mo, sa buhay natin, maraming bagay na pwedeng pasalamatan kaysa ireklamo. Kaya
Kaya thanks God dahil nandito kayo, nandito ako at sabay-sabay natin pupurihin at pasalamatan ng Diyos at lalo na sa mensahe ngayong umaga na alam ko na ang bawat isa sa atin ngayong umaga ay makaranas ng isang masagalang pagpapala mula sa Diyos. To God be all the glory. Amen. Salamat, Sir Anna May. Tunay nga po na marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. At maliit yan, malaki. Sabihin natin sa Panginoon na, Lord, salamat. Diba? Kasi ang magpasalamat sa Panginoon ay isang mabuting bagay. Amen. Sino ba po gusto magpasalamat sa Panginoon? Wala na po ba? Hindi pa kayo magpapasalamat dahil ligtas tayo sa bagyo na dumating sa ating buhay? Wala na po ba? Magpapasalamat? So kung wala na po ba? O, nag-iyak lang kayo. Praise God. Hallelujah. Sino yung walang tubig dito ngayon? Mayang 12 daw po. Mawawalan. So, mamaya daw 12, mga Tagaliano, mawawalan daw tayo ng tubig, kaya dapat mag-ipon na. Kami yata nag-ipon na. Ayan. Praise God. Salamat sa Panginoon. Kung wala na po, siguro naiiyak lang. O kaya hindi pa naisip ko rin. Kaya pagpasalamat sa Panginoon. Wala na? Okay. So kung wala na po, tayo po ay dadako sa pagkakaloob. Ayan. So kung nang basahin ang 2 Corinthians, ito talagang lagi natin naririnig ito. No? Chapter 9, verse 6, verse 7. Isa natin sa 7. Sabi po rito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Magagawa ng Diyos na pasaganayin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen. So, ito po ay itong binasa kong ito, isa ito sa susi, no, para tayo ay i-bless ng Panginoon. Kaya ng Diyos na pagpalain tayo. Amen. Ang nais lang ng Panginoon, kapag tayo ay nagbigay, maluwag sa loob at hindi napipilitan lang. Amen. Yung galing sa puso. Amen. Huwag yung galit ka pag nagbigay. Ano ka i-bless ng Panginoon? Amen. Praise God. Magbigay tayo na galing sa puso natin. Yung may kagalakan. No? Magbigay tayo ng may kagalakan na nanggagaling sa ating puso. Praise God. Tayo kung lahat tayo tumayo at ipag-pray po natin yung ating mga kaloob. Taas natin ito. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito na binigyan niyo kami ng pagkakataon upang makapagbigay, Panginoon. Lord, alam mo po ang laman ng aming puso, Panginoon. Sa oras na ito, kami, Panginoon, ay nagagalak na magbigay para sa iyong gawain. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng mga kamay na magbibigay ngayong umaga, i-bless niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Panginoon, dalangin ko ang kanilang mga trabaho, pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang mga kumpanya, kanilang mga amo, Panginoon, i-bless niyo po sila, Panginoon, maging sa kanilang mga negosyo, Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo, Panginoon, itong pagpalain, Panginoon. Ama, salamat po sa mga kaloob na ito. Ito ay magamit, dalangin ko na magamit ito, Panginoon, para sa ikalalago ng inyong iglesia sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ngayong umaga. Ito ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
ang lahat ay magsabi ng amen. Sige po, tayo po lang kayo. Amen. God is good. All the time. May ibang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Sige po, hawakan po natin yung ating mga Biblia. At tayo pong lahat ay tumayo at babasahin po natin ang ating Bible reading ngayong umaga na matatagpuan sa Isaiah chapter 64 verse 8. Tawagin ko si Brother Mike para basahin ito. Isaiah. Mabuting balita ayon kay Isaiah 64 verse 8. Gayon man, O Yahweh, ikaw pa rin ang aking ama. Kami ay putik at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang sa aming humubog. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Last Sunday, nagkaroon po tayo ng 1 minute po na panalangin sa mga kapatid natin sa Bicol, no? Dahil sa dinanas nila na sakuna sa buhay. At ngayon po ang atin naman ipag-pray yung mga kapatid natin sa Cagayan, sa Marikina. Idulog natin sila sa Panginoon at Montalban, no? Bulacan, Marikina, Montalban, Cagayan, Isabela. Sila po yung nagsasuffer o sa Baguio. So, magdaan po tayo ulit ng 1 minute siguro ng panalangin. Silence prayer ang tawag dito. Ang panalangin ito ay ituon natin sa mga probinsya, sa mga bayan na kung saan nasa tapos sila ng bagyo. Start. Jesus. Hallelujah. Father,
aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Wala pong mga bagay na nakatago at lihim sa iyong paningin. Lahat ng bagay ay lantad. Panginoon, sa umagang ito, patuloy kami dumudulog. Lumalapit, Panginoon, sa habag. Trono ng iyong biyaya, O God. Lord, kami po itinataas, Panginoon, ng aming mga kababayan. Ito po, Panginoon, sa lugar ng Marikina at San Mateo, Panginoon. Last Sunday, Panginoon, nagkaroon kami ng panalangin sa mga kapatid namin sa Bicol. Ngayon, Panginoon, dumudulog kami sa inyo. Nilalapit namin, Panginoon, ang aming mga kapatid dito sa Marikina at Talban, Panginoon. Ganun po, Panginoon, sa Cagayan, sa Bela, Panginoon, na kung saan sila po ngayon, Panginoon, ay nagdaranas ng mahigpit na pagsubok sa kanilang buhay. I-comfort po ninyo sila, Panginoon. Tulungan ninyo ang aming gobyerno. Tulungan ninyo, Panginoon, ang aming pamahalaan na maabot, Panginoon, ang mga kapatid namin, ang mga kababayan namin po sa mga oras na ito, na sila po ay nangangailangan. Hindi lamang po yung Panginoon, ang iba sa kanila, nawalan sila ng mahal sa buhay. Lord, sa mga kamay mo, Panginoon, ipinagkakatiwala namin. Dahil ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon na pinaglilikuran. Marami ka pong bagay na nais ipahatid sa amin. Marami ka pong mga mensahe na nais maunawaan namin. Kaya, O God, dakila ka at makapangyarihan. Sa umagang ito, ikaw ang aming pupurihin. Ikaw ang aming sasambahin. Ikaw ang aming luwalhatiin sa aming buhay. At alam po namin, Panginoon, ang bawat isa ay nakatalaga, Panginoon, sa inyong kalooban. Dakila ka, O Diyos. Maging ang mensahe na aming pag-aaralan ngayong umaga, Lord, bigyan mo po ng lakas at kapangyarihan upang patuloy namin ito, O God, may apply, Panginoon, sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Puspusin mo po kami ng iyong kapangyarihan. Punuin mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Pang sa ganun, Panginoon, kami ay sama-sama. Magpapatuloy, Panginoon, na luwalhatiin paglingkuran ng iyong dakilang pangalan. Ikaw, O Diyos, ang aming sasambahin. Ikaw ang aming luwalhatiin at itaas, Panginoon, sa aming buhay. Kung may mga kamag-anak pa po kami, Panginoon, na sa ngayon, O God, makaranas sila ng pagsubok na ito, Lord. Narito kami, dumudulog, lumalapit sa inyo, Panginoon. Kahabagan mo po kami, O Diyos. Palakasin mo po kami, Panginoon. Nais namin maglingkod sa inyo. Nais namin ialay namin ang aming sarili sa inyo, O God. Dakila ka, makapangyarihan. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo po tayo. Praise God. Kamusta na po kayo? Si Sister Geraldine, saka si Jeveline, saka Brother J.R. Ako ba? Alam mo, pag ako binigyan mo ng pangalan, mamaya-maya lang, nakakalimutan ko na yan. Kaya, pagpamanin po ninyo. But, may opposite nyo, kapag ako binigyan ninyo ng salita ng Diyos, hindi ko makakalimutan nyo. Mga verse at mga verse. No? Praise God. So, mabuti ba ang Diyos? Praise God. No? Salamat at ako nandito kayo nung Wednesday ng madaling araw, ako napakaganda ng karanasan namin dito. Kasi yan, inaangat na yan ang hangin eh. Pati yung harapan. Kasi dito po yung nagagaling hangin eh.
Tapos yung mga bandang alas 3, alas 4 na, bumalik siya ganyan. Kaya yung mga saging niya naubos eh. Dumapa lahat yan dito sa bubong. Ganun pala katibay ng ating church. Kahit nabagsak ka na ng mga saging, nakatayo ka na yun. Hallelujah. Purihin ng Panginoon at mamaya, usap tayo. Kasi kanina umaga, pagbukas ko ng TV, kasi madaling araw lang nagkaroon ng power. Meron ko sa lugar natin. Halos 3 street yan, no? Pagbukas ko ng TV, nakita ko kaagad yung mga kababayan natin dyan sa Marikina, San Mateo, na nagtutulakan sila. Dahil sa mayroong isang samahan na namimigay ng pagkain. Tulad ng ginagawa natin sa mga bata. Diba? No? Bigay tayo ng mga pagkain sa kanilang nakastero. So parang naisip ko siguro, maganda siguro bukas ng umaga kung meron time, gagawa siguro tayo ng mga 200 pack. No? Hindi na ulit natin paalam kasi baka mamaya tayo doon. 200 pack na may hotdog, saka itlog, saka kanin, no? Ito na ginagawa natin sa mga bata. Tapos habang, no, umaantay rin natin sa sasakyan, kung sino yung mamadaanan natin, bigyan natin sa akin. Kaya natin yan, di ba? Yes! Praise God. So, bukas po, loobin ng Panginoon at buhay pa tayo, yun po yung gagawin natin. Pupunta tayo, pagod maaga pa yung almusal ba? Almusal nila. Kasi kawawa sila ngayon doon, wala silang makain, wala silang damit. No, siguro kung ang ating church siguro magiging 4 na palapag na ito, meron basketball court sa taas. Pag may mga disaster na ganyan, pwede natin silang kunin eh. Lalo na po yung mga senior citizen, yung mga bata. Nadali natin sila dito at dito natin sila alagaan ng 1 linggo lang. Tapos balik natin sila sa kanilang pamilya. Di po ba napakaganda, no? Praise God. Kasi kung saan yung panahon ng disaster, nakikita po yung kabayanihan. At ginagawa po natin yan bilang mga Kristiyano. Praise God. So, salamat sa Diyos. At kung gusto niyo magbahagi, pwede naman kayo magbigay ng pastor. Ito isang training. No? Naalala ko po yung kasagsagan ng lockdown. No, na may mga dumarating ditong sasakong bigas, di ba? 5 tray na itlog, di ba? Isang galon na mantika, ano? Hindi po yan nakakalimutan ng Panginoon. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Kaya, gagawin po natin yan dahil isa yung trabaho ng mga Kristiyano. No, hindi, sakali, hindi naman natin hiningi. Kasi tayo mga Kristiyano, safe na tayo, no? Kung sakaling mangyari sa atin yan. No, diba? Hindi naman natin dinadalangin na mangyari sa atin. Pero hindi natin hawak yung panahon. Kaya, habang tayo ay may oras at may panahon, gawin natin. Gawin natin. Mahalaga yung prayer. Sabi nga ng isang matandang pastor, yung prayer is good. But we need cash. No? Ayos yung panalangin, pero kailangan niya naman cash. No? So, gagawin po natin yan, mga kapatid. Praise God. At ang ating pong mensahe ngayong umaga ay matagpuan natin sa aklat ng Isaias. No? Paki-abante nga yan. The potter and the clay. No, yung magpapalayok at ang palayok. Sino kayo makapangyarihan dito sa dalawang ito? Yung magpapalayok ba o yung palayok? Yung palayok, tayo yun. Yung magpapalayok na gumagawa ng palayok, ang ating Panginoon. Ano? Kaya, maraming nagsasabi, maraming mga testimony tayong narinig na
Sinasabi, meron kami relasyon sa Diyos. At may mga nagkukumpis, may mga nagsasabi na si Jesus ang aming Panginoon. At meron pa nagsasabi, si Jesus ang aming tagapagligtas. Si Jesus ang aming manggagamot. Jesus the healer, sabi dito. But merong isang napakagandang testimony na sinasabi sa Biblia. At ito po'y galing kay Propeta Isaias. Nang sabi niya, ang Diyos ang gumawa sa akin. Purihin ang Panginoon. Sa Biblia, marami po tayong makikita na mga halimbawa na napakaganda kung ating pag-aaralan. Isa na lang po dito si Abraham. Diba? Si Abraham. Sabi ni Abraham, Panginoon, ako'y isang putik lang. Wala akong karapatan. Pero sabi niya, Panginoon, pwede ba akong mag-request? Ang trabaho pala ng mga Kristiyano yung mag-request lagi sa Panginoon. But huwag natin pangunahan ng Diyos. Amen. Ganun din po si Job. Si Job. Sabi niya, mula pa doon sa bahay bata ng aking ina, hinubog mo ako, nilagyan mo ako ng buto, nilagyan mo ako ng balat, at nilagyan mo ako ng kabuuhan. Kaya sabi niya, ang buhay ko ay ikaw ang lumalang, ikaw ang gumawa. Ganon din si Pablo. Itong tatlong ito na mababasa natin sa Biblia, napakaganda ng kanilang mga halimbawa. Sabi ni Pablo, sa chapter 2 verse 6, noong nabili ko, sabi niya, na bagamat siya'y anak ng Diyos, hindi nagpilit na kapantay ng Diyos. Ginawa niya ang ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Ito yung patutuo ni Apostol Pablo. At sana po mga kapatid, ito din palagi ang rason na dapat marinig ng Diyos sa ating buhay. Siya ang Diyos na nagbubog sa atin. Siya ang Diyos na gumawa sa atin. Praise God. Bago tayo hubugin ng Panginoon sa bahay o sa sinapupunan ng ating mga ina, alam niya na. At ang kagandahan dito, hindi siya nagkamali. Amen. Pastor, bakit tabingin yung mukha ko? Paano kasi na magkaroon ka ng isip? Sumali-sali ka sa mga riot. Nakipagkabulan ka sa mga sasakyan. Nabangga ka ngayon. Nung mabangga ka yung tumama yung pisngi mo, tumabingi. Ay hindi nagawa ng Diyos yan. Gawa mo na yun. Pero ang kagandahan dito, bilang mga katiwala, at tayo yun, nalikha ng Diyos, perfect ang Diyos. Kung ginawa niya tayo. Amen. Kung minsan, may mga rason na ganito eh. Pastor, kung perfect ang Diyos, bakit ako ganito? Nilikha ng Diyos ang babae at lalaki. O di ba? Babae at lalaki. Ibig sabihin meron niyang, huwag natin pag-isahin yung babae at lalaki. Kasi lalabas siya na, pag lalaki, lalaki. Pag babae, babae. Hindi nagkamali ang Diyos nung ika'y likhain. Bakit nagkaganito ang buhay mo? Kasi, mula nung tayo magkaisip, meron na tayong sariling pasya, nakikita natin ang mga ganitong klase ng gawain. Kaya kadalasan, kung ano yung nakikita natin,
ipinapasok natin doon ang ating buhay. So, napakahalaga, no? Ang sabi ni Isaias, sabi niya dito, verse 8, "Gayunman, O Yahweh, aming nalalaman, ikaw ay aming ama. Kami parang luwad, at ikaw ang magpapalalo." Ay, bihirang-bihira na tayo makakita ng palayo. No, kadalasan makikita natin ngayon ng palayo sa birthday. Diba, yung nilalagyan ng barya. No, yung mga pinapalo ng, no? Para pag sa panahon natin ngayon, ang palayok ay wala nang halaga. No, kasi ang palayok ay, no, napakamura niyan. Mabasag man yan. Sino ba sa inyo nakakita na meron siyang palayok, nabasag, umiyak siya? Pumunta sa pulis at sinabi niya, palayok ko nabasag. Pero sa katotohanan, spiritual speaking, ginamit ng Panginoon dito, ginamit ni Isaiah sa salita na ang kamay ng Diyos, ang Diyos mismo ang magpapalayok. At tayo naman yung luwag na ginawa niyang palayok. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang ating buhay. Praise God. Hindi siya nagkakamali. Amen. Pastor, bakit sa panahon natin ngayon, ang daming disaster? Ito na nga buong mundo na nga na naranasan natin yung COVID-19. Pagkatapos ito na naman ngayon, no, habang mayroon COVID-19, nagkakaroon ng lindol sa kabilang ibayo, nagkakaroon ng giyera sa ibang bansa, at nandito na naman tayo ngayon. Ang ating bansa ay sinasalanta ng bagyo. Maraming mga tao ang napapahamak, maraming tao ang namamatay. Maraming taong nagugutom, maraming taong nawala ng tahanan. Praise God. Iba ka, magtanong kayo, kung mayroong Diyos, bakit nangyayari ito? Kung mayroong Diyos, bakit nagaganap ito? Praise God, alam niyo po kung minsan, kaya nagkakaroon ng disaster, dahil din minsan sa kagagawa ng tao. O yung mga sakuna, mga disaster, hindi natin pwede yan isisi sa Diyos. Tingnan nyo yung ating mga kabundukan. Doon umuwi kami sa probinsya. Yung trabaho kasi ng mga pinsan ko doon, yung naghahakot sila ng buhangin sa ilog. Tapos, nilalagay nila sa sako. No, pagkatapos, binibinta nila yung per sako. Pinagalitan ko sila, sabi ko, alam nyo ba, ang halaga ng buhangin? Kapag ang buhangin, kapag ang ilog ay bumaha, ano yung trabaho ng buhangin? Ililinis nila yung mga bato. Kaya sabi ko, hindi nyo ba napapansin? Yung ilog puro lumot. Kapag ang ilog, maraming lumot, may bakterya. Nakuha niyo? Yung mga bato, kinukuha nila pagkatapos binibinta. Yung mga bato na yan maliliit at ang mga buhangin na yan, kapag bumaha, sila yung naglilinis doon sa mga malalaking bato. Kaya ang mga isda, hindi na nabubuhay kasi puro lumot na. Kung minsan nagkakalungkot, maliligo ka, paglabas mo, pag-ahon mo, may galis ka na. Kasi mabakterya na yung tubig. So kung minsan, ang disaster, o kadalasan, kung sa habang buhay natin, ang disaster ay hindi gawa ng Diyos.